paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Ang pagbibiro ay dapat inilalagay sa lugar dahil kung minsan nagdudulot ito ng matinding kapahamakan. Ito'y paalala lang upang hindi mo maranasan ang malabangong na nangyari sa ating kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Masamang Biro sa isa na namang Gabi ng Lagi. Bulaga ka ng kabayong pinatuwad. Ano ka ba? Walang niya kang bata ka. Bakit mo ba ako ginulat, ha? Wala lang ho. Kasi kayo pakanta-kanta pa habang nagsasampay ng mga nilabhan nyo. Ikaw talaga. Aray ko na tenga ko. Sakit naman po. Masakit, ha? Masakit. Eto pa. Aray ko. Tama na ho. Huwag mo nang ulitin yan, ha? Batang to, kundi lang ako nagpagpipigil, baka ako pa magawa ko sa'yo. Ano ba? Diyan ka na nga. Kainis ka. Takot na takot si Inay. Ang sarap niya talagang gulatin. Ay, kumpleto na naman ang araw ko. Hindi ko gusto mga ginagawa ng anak mo, Anita.
Halos wala na siyang pinipili sa mga ginagawa niya. Pati mga matatanda dito sa atin, sinasalbahe niya. Hindi mo ba siya mapigilan sa kanya mga kalokohan? Tay, pinangangaralan ko naman ho siya. Ito. Minsan nga ho, nasasaktan ko na. Pero talaga masyado matigas ang ulo. Alam mo, nangangamba ako dyan sa anak mo. Itay? Kapag hindi niya itinigil ang ginagawa niya, yung mga pagbibiro niyang wala sa lugar, babalik din yun sa kanya pagdating ng panahon. Iyon ang tinatawag na karma. Roxanne, para sa'yo. Ano to? Bulaklak. Itong nasa kahon? Regalo ko sa'yo. Buksan mo. Nililigawan mo ba ako? Buksan mo na lang. Gusto ko makita mong laman yan. Ha? Sige. Yun. Sigurado ako magugustuhan mo yan. Salamat ha. Oo. Hindi ko alam na marunong ka din pala na... ano to? Huh? Ha? Ahas! Ay! Natumba siya. Roxanne! Anak! Ay, Ano nangyari sa kanya? Ano ba nangyari sa kanya? Mang Dodong, Ha? Aling Miling, Anong ginawa mo sa anak ko? Ano? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Dodong, Miling, pasensya na sana kayo sa anak ko. Sobra ng anak mong yan, Anita. Wala na siyang pinipiling tao. At oras sa ginagawa niyang pagbibiro. At dahil sa kagagawa niya, hanggang ngayon, takot na takot pa rin si Roxanne. Paano kung may masamang nangyari sa anak ko? Oy, Anita, disiplinahin mo yung anak mo. Baka mamaya pagdating ng panahon yan ang magpasakit ng ulo ninyo. Pinagsasabihan naman namin siya. Minsan nga napapalo pa yan ni Itay. Hindi na uubrang palo sa kanya. Ang dapat yan ibitin ng patiwarek ng magtanda. Dodo. Itong tandaan mo, Anita. Sa oras na ulitin pa ng anak mong ginawa niya sa anak ko, malilintikan siya sa akin. Tandaan mo yan. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, tigilan mo na yung ginagawa mo? Munti ka na mapatay ni Dodong dahil sa ginawa mo kay Roxanne. Binibiro ko lang naman siya. Binibiro. Opo, saka hindi naman totoong ahas yun. Laruan lang po. Kahit na. Paano kung may sakit sa puso yung tao at namatay? O anong gagawin mo? Posible namang may sakit siya sa puso. Bata pa naman si Roxanne Hindi na madadala sa salita lamang, Anita. Itay. Paubaya mo sa akin. Ako na ang magpapatino sa kanya. Lolo. Itay. Dapa. Ano? Hoy, Ho? sabi ko dapa. Dapa! Opo. Para magtanda ka. Heto, op. Heto, op. To. Anong aray, ha? Anong tama na? Talagang tatama sa'yo. Ta. Ha? Ta. Tama na po! Sobra naman siya. Para yun lang Alos patay niya na ako sa palo. Kakainis siya. Bakit ba kasi dito pa nakatirang matandang yan?
Ang tanda na, buhay pa rin. Anak, Nay, minom ka muna ng malamig na juice, oh. ayoko. Anak, tinimpla ko ito para sa'yo. Sabi ko na ayoko eh. Ba't ba ang kulit nyo? Benjo naman. Pinabayaan nyo po ako eh. Wala kayong ginawa habang sinasaktan ako ng lolo. Siguro hindi nyo ako mahal. Hindi naman sa ganun, anak. Hindi naman sa sinasabi kung tama ang ginawa ng lolo mo. Pero sana naman, maging daan na yon para magtanda ka, ha? Ayoko na sa inyo. Makikita nyo, lalayas na ako sa bahay na ito. At hindi na ako babalik kahit kailan. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano na kaya nangyayari sa anak ko? Maghapon, hindi naman siya lumabas ng kwarto. Hindi pa siya kumakain ng tanghalian. Baka kumapaano na yun ah. Teka, buti pa tawagin ko na. Pupunta ko siya sa kwarto niya. Benjo? Anak! Lumabas ka na dyan sa kwarto mo. Sigurado ako gutom ka na. Benjo! Bakit hindi siya sumasagot? Baka tulog. Buti pa, pumasok na lang ako. Benjo! Anak! Anak, bumangon ka na. Benjo! Oh, Diyos ko! Anak ko! Ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Kasi si Benjo, wala sa kanyang kwarto. Ano? Baka tinutuon niya yung sinabi niya na maglalaya siya. Talagang ang batang yan, oo. Hanapin natin siya. Hindi. Kung naglayas siya, hayaan mo siya. Natuto siyang umalis, matuto siyang bumalik. Itay! Saan kaya ako pupunta? Ang dilim-dilim. Nakakatakot. Gutom na rin ako. Bumalik na lang kaya ako. Kaya lang, baka paluin na naman ako ni Lolo. Gamit ang kanyang sinturon. Ano kayang magandang gawin? Isip. Ay, alam ko na. Tama. Alam ko nang gagawin ko. Yan. Tamang-tama. Sigurado ako, tulog na sila. Makakapasok ako nang hindi nila alam. Kakain muna ako sa kusina. At pagkatapos, tutuloy na ako sa kwarto ko. Para paggising nila at hanapin ako, makikita nilang tulog na tulog ako. Tama. Ngayon, dito ako dadaan sa bintana ng kusina. Bubuksan ko ng dahan-dahan. Ayan. At pagkatapos, sasampa na ako at papasok.
Mahuhulog ako, ma... Ano? Ha? Lolo. Ikaw na lamang bata ka. Ikaw... Lolo. Hindi ako Lolo. makahinga. Lolo! Ano ang mangyayari kay Lolo Manuel? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Masamang Piro sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Teryong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng
lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, dahil sa wala sa lugar na pagbibiro, kinagalitan at napalo ni Lolo Manuel si Benjo, na ikinasama naman ng loob nito. Dahilan para maisipan itong maglayas. Ngunit wala itong mapuntahan. Kaya naisipan niyang bumalik at hindi niya inaasahan ang mga susunod na magaganap. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Masamang Biro sa isa na naman Gabi ng Lagi. Lolo! Oh, Diyos ko! Nawalan siya ng maling tao. Ano gagawin ko? Itay? Itay! Anong ingay yan? Ang inay! Paano na gayon? Hindi niya ako dapat na makita. Kailangan makaalis kagad ako dito sa lugar na ito. Itay? Sa bintana. Tulon ako. Itay? Ah! Itay, anong ginagawa niyo dyan? Eh, bakit nariyan kayo sa sahig? Itay! Oh, Diyos ko! Ano nangyayari sa iyo? Itay! Hindi na siya gumagalaw! Itay! Doktor, gawin niyo ang lahat. Iligtas niyo ang itay ko. Mrs., huwag ho kayong mag-alala. Gagawin ho namin ang lahat ng aming pong makakaya upang iligtas siya. Panginoon ko, tulungan mo po ang itay ko. Tulungan mo po siya, Diyos ko. Ano nangyari, ate? Bakit biglang-bigla naman? Ewan ko, Emmy. Naabutan ko na lamang siya nakabulagta sa sahig. At hindi na humihinga. Kaya pala malungkot siya kahapon nang makausap ko. Siguro dahil mamamaalam na siya. Kawawa naman si Itay. Siya nga pala, ate si Benjo, bakit hindi ko yata nakikita? Naglayas kasi siya kahapon eh. Kung saan ko na siya hinanap pero hindi ko siya makita. Alalang-alala na nga ako sa kanya. Kung kailan pa may nangyari kay Itay. Saan naman kaya pupunta ang batang yun? Nagpa-blatter ka na ba sa presinto? Oo. Kaya nga tumutulong na rin sila sa paghahanap sa anak ko. Tiyak na wala pa siyang ideya sa nangyari kay Itay. Sigurado malulungkot siya kapag nalaman niya. Kahit minsan napapalo siya ni Itay.
Alam ko naman, mahal pa rin niya ang lolo niya. Oo nga, ate. Mabuti pa, hanapin ko na rin siya. Magpapatulong ako sa mga kaibigan niya para madali ko siya makita. Oh, sige. Mabuti pa nga. Ikaw naman ang bahala dito, ate. Hahanapin ko si Benjo. Ano na kaya nangyayari sa bahay? Siguro, galit na galit sa akin si Lolo. Pati na si Inay. Hindi na lang ako uuwi. Dahil sigurado, papaluin na naman ako ni Lolo. Pero paano? Wala naman akong mapuntahan. At gutom na talaga ako. Ay, ano yun? Biglang lumakas ang hangin. Ha? May tao? Sino? Ha? Ang lolo? Nasundan ako dito. At may hawak siyang sinturon. Ha? Lolo? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Anong lolo ang sinasabi mo? Tita Amy? Tama yung sinabi na nakakita sa'yo. Nandito ka. Tayo na, umuwi na tayo. Alalang-alala na sa'yong nanay mo. Paano nangyari yun? Si Lolo ang nakita ko kanina. Benjo, hindi mo ba ako narinig? Ha? Umuwi na tayo. Tita, ayoko. Ano? Wag lang ho, kasi si Lolo, sigurado ako galit na galit siya sa akin. At papaluin niya na naman ako. Wala nang lolo mo. Ha? At ano? Inatake siya sa puso kagabi. Patay na ang itay. Ano? Halika na, Benjo. Pumasok na tayo sa loob. Naghihintay ng nanay mo. At sigurado ako, pati na ang Lolo Manuel mo. Tayo na. Tita? Kung hindi ka papasok, baka magtampo sa'yo si Itay. Gusto mo ba yon? Ayoko po. Ay, kung ganun, pumasok na tayo. Sige. Tayo na. Nay? Anak! Anak! Salamat, umuwi ka na. Saan ka ba nagpunta? Nay? Wala na lolo mo, anak. Tayo na lang ang magkasama. Nay? Benjo, napapansin ko, hindi ka lumalapit sa ataol ng lolo mo. Bakit? Dahil ba may sama ka pa na loob sa kanya? Tita? Wala nang lolo mo. Kaya kung ano man ang nariyan sa puso mo,
pakawalan mo na. Kung para sa'yo, may kasalanan siya, patawarin mo na. Dahil makakabigat din yun sa kanyang kaluluwa. Tita? Halika. Lumapit na tayo sa lolo mo. Ayoko. Benjo, bakit? Ayaw mo bang makita ang lolo mo? Ayoko. Ayoko! Benjo! Ano kaya nangyayari sa lalaking yon? Ganun ba katindi ang sama ng loob niya kay Itay? Para hindi niya tingnan? Kahit ang bangkay man lamang nito. Nakapagtataka. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Benjo, nakikiramay ako. Benjo, bakit ayaw mo akong sagutin? Galit ka ba sa akin? Kung ang iniisip mo, yung nangyari nung nakarang araw, wala na yun. Kinalimutan ko na. Benjo, sige, kung ayaw mo kong kausapin, papasok na lang ako sa loob. Gusto mong samahan ako? Malamig dito sa labas. Tsaka baka maya-maya lang umulan pa oh. Mababasa ka. Sige na nga. Ako na lang ang papasok. At mamaya kung ready ka nang kausapin ako, lapitan mo lang ako ha. Oh, maiwan na kita. Ano kayang nangyayari sa kanya? Bakit parang tulala siya? At ang layo ng iniisip? Siguro, masyado niyang dinamdam ang pagkawala ni Lolo Manuel. Aling Anita, bakit po ganun si Benjo? Parang nakatulala. Kinakausap ko po pero hindi po ako pinapansin. Baka nahihiya lamang sa'yo. Alam mo naman, may ginawa siya sa iyong kalokohan, hindi ba? Sinabi ko naman po sa kanya, wala na po yun sa akin. Kinalimutan ko na. Salamat naman kung ganon. Iniisip ko nga po, baka siya may galit sa akin. Kasi dahil sa akin, napalo siya ni Lolo Manuel. Hindi naman siguro. Siya naman kasi may kasalanan eh. Hayaan mo, mamaya kakausapin ko siya. Pagsasabihan ko. Kasi hindi lang naman ikaw ang nakakapansin sa mga kinikilos niya. Halos lahat nga ng mga naglalamay dito. Huling lamay na ngayon, Benjo. Wala ka ba talagang balak na silipin man lamang ang bangkay ng lolo mo?
bago siya ihatid sa kanyang huling hantungan bukas? Tita Emmy. Halika. Ako na ang nakikiusap sa'yo. Sige ho. Salamat. Ayan. Siguro, masaya na si Itay dahil nakita kanya lumapit sa kanyang ataol. Tingnan mo siya, Benjo. Parang walang pagbabago. Para lang siya natutulog. Oo nga ho. Tita! Oh, Benjo, bakit? Tingnan mo! Ha? Ang mga mata ng lolo, nakadilat at nakatingin sa akin! Ano? Hindi! Hindi! Ah! Ikaw, kaibigan, nakakita ka na ba ng bangkay na nakadilat at nakatingin sa iyo? Ano ang mararamdaman mo? Pakinggan bukas ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, pinamagatang Masamang Biro sa isa na namang gabi ng Naging. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Naging. Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain.
Wag! Huwag kayong lalapit sa akin! Wag! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, labis ang pagkagulat ni Lolo Manuel nang mahulog mula sa bintana si Benjo na agad ikinamatay ng matanda. Sa lamay, halos ayaw silipin ni Benjo ang bangkay ng kanyang lolo. Ngunit napilit siya ng kanyang tita Emmy. Sinilip niya ito. Laking gulat niya nang makita ang nakadilat na bangkay ng matanda. Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, pinamagatang Masamang Biro sa isa na namang gabi ng lagi. Hindi! Benjo! Benjo, ano ba nangyayari sa'yo? Ayoko na! Ayoko na! Benjo! Bumalik ka dito! Benjo! nangyari sa anak ko, Emmy? Hindi ko nga alam, ate. Basta na lamang siya nagsisisigaw at sinabing nakadilat ang mga mata ng itay at nakatingin sa kanya. Natakot nga yung mga nakikipaglamay. Akala nila totoo. Ay, sige. Pupuntahan ko siya. Kakausapin ko ang anak ko. Benjo! Anak! Ako to, nanay mo. Nay? Oo. Nay? Anak, bakit ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Tsaka, bakit ka nagtatatakbo? Ang lolo, Nay. Halika na. Bumalik na tayo sa bahay. Hinahanap ka ng mga tao roon. Ayoko. Dito lang ako. Anak. Ayoko na bumalik sa bahay. Kasi
Si Lolo, baka Ano? Anak, bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Ano ba yung natatakot mo? Minumulto ka ba ng itay, anak? Anak, hindi naman totoo yun eh. Walang multo. At saka kung meron man, ano naman ang dahilan para gawin ng itay yun sa'yo? Apo ka niya. Meron ba naman lolo na tatakutin at mumultuhin ang kanyang apo? Oh, Benjo, magkape ka muna para mainitan niya sikmura mo. Salamat ho, tita. Alam mo, muntik nang magtakbuhan ng mga nakikipaglamay kanina. Natakot kasi ang iba sa sinabi mo. Kaya lang yung iba, sinabi na baka nagbibiro ka lang. Kasi naman yun ang pagkakakilala nila sa'yo eh. Tita? Alam mo kanina, pati ako, muntik mo nang mapaniwala. Galing mo ah. Siguro, pwede kang artista. Biruin mo, marami ka napapaniwala sa mga pagbibiro mo. Hindi ako nagbibiro, tita. Ha? Totoo, nakita ko. Tiningnan ako ng lolo. Benjo ha, hayang ka na naman. Tita, galit sa akin ng lolo. Benjo, seryoso ka ba? Hindi ako nagbibiro. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit naman siya magagalit sa'yo? Anong dahilan? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Na natin ang bangkay ni Manuel. Anita, Emmy, nag-uuwian na yung mga nakipaglibing. Mauna na kayo, Miling. Susunod na lang ho kami. Tayo na, Miling. Oo, sige Dodong. Halika na. Wala nang itay, Emmy. Tuluyan na natin siyang hindi makikita. Tanggapin na lang natin, ate. Nahagan dyan na lang talaga ang buhay ng itay. Alam kong mahirap. Pero kailangan. Emmy. Ate, sandali. Si Benjo, hindi ko yata siya nakita. Ha? Wala si Benjo, ate. Hindi siya sumamang makipaglibing kay itay. Marami nakapansin. Wala si Benjo sa libing ng kanyang lolo, Roxanne. Oo nga ho, itay. Apo pa naman siya. Kaya dapat lang nandun siya eh. Napakatigas talaga ng ulo ng taong yun. Kaya hanggang ngayon, hindi mawala-walang galit ko sa kanya. Pagpasensyahan nyo na lang ho. Ganun siguro talagang ugali niya. Kaya ikaw, Roxana, kung sakali lang na magtangka siyang manligaw sa'yo, wag na wag mong tatanggapin. Basta din mo kagad. Tay naman, bakit naman napunta sa ligawan ng usapan? Dahil ayokong maging manugang ang katulad niya. Dahil baka imbis na tahimik ang buhay ko, maging magulo. Dahil hindi magandang pag-uugali ni Benjo. Ayokong maging bahagi siya ng ating pamilya.
Tama lang na di na ako sumama sa pakikipaglibing kay Lolo. Ayoko siyang makita. Ayoko. Ang lamig ng hangin. Matigas talagang ulo mong bata ka. Talagang hindi ka nagtatanda. Nakikita mo itong sinturon na hawak ko? Lolo. Lolo. Benjo, bakit ka narito? Bakit hindi ka sumama sa sementeryo? Nay. Ano ba talaga nangyayari sa bata ka? Bakit pati sa libing ng itay hindi ka sumama? Nay. Wala bang halaga sa'yo ang lolo mo? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano, Dodong? Sinabi mo yun kay Roxanne? Oo. At totoo sa loob kong sinabi ko. Na ayoko sa kanya dahil napakatigas ng ulo. Hindi naman naliligaw si Benjo kay Roxanne. At saka isa pa, napakabata pa nila. Bakit? Hihintayin pa ba nating mangyari yun? Mabuti ng habang maaga, napapaalalahan na natin si Roxanne. Mahirap na, no? Ikaw talagang tao ka, oo. Masyado na kasing mabait yan si Anita. Alin? Kung nagkataong akong naging magulang niya, naku, mata lang niyang walang latay sa akin. Sobra ka naman. Tiyak yun, Meling. Dahil hindi ako konsentidor na ama. Alam mo yan. Alam mo, ang mabuti natin gawin, Oh. unawain na lang natin yung bata. Ano? Maaga kasing naulila sa ama. Baka yung mga pagbibiro niya at kapilyuhanin, dala lang ng kanyang pangungulila kay Mando. Hindi ako naniniwala dun. Ang sabihin mo, talaga lang na malokong Benjo na yon. Dahil lahat ng bagay, hindi niya siniseryoso at ginagawa niyang biro. Bakit mo ginawa sa akin ito, Benjo? Lolo. Pasaway ka talagang bata ka. Matigas ang ulo mo. Lolo! Lolo! Napanaginipan kong lolo. Bakit, Apo? Bakit? Gising na ako. Bakit narito si Lolo? Benjo! Lolo! Halika, Apo. Hindi. Huwag kang lalapit. Lumayo ka! Benjo! Lumayo ka! Lumayo ka! Ano ang mga susunod na magaganap? Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Masamang Biro sa isa na namang Gabi ng Lagim. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Susan Robles,
Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Terryong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng Lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, takot si Benjo nang makita ang bangkay ni Lolo Manuel. Ngunit, para sa iba, iniisip nilang nagbibiro lamang ito. Gabi, habang mahimbing ang pagtulog ng binatilyo, dinalaw siya ng isang panaginip. Narito ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito.
Di na magatawag masamang biro sa isa na naman gabi ng lagi. Babangon ako. Pupuntahan ko ang anak ko. Benjo? Nawala siya ng malay. Pipilitin ko buhatin siya at ihiga sa kama. Amy? Amy! Ate! Ano nangyari sa anak ko? Narinig ko na nagsisisigaw siya kanina. Kaya dali-dali ako nagpunta dito sa kwarto niya. At nakita ko na lang siya nakahando sa isang sahig at walang malay. Ano? Narinig ko kanina, binabanggit niyang itay. At takot na takot siya. Naku, Emmy, hindi na maganda ito. Pakiramdam ko, may kakaibang nangyayari kay Benjo. Kina Anita. Ano ang ginawa niyo dun? Wala naman. Napadaan lang ako. At alam mo ba, si Benjo. Bakit po? Paano po si Benjo? Nawalan daw ng malay tao kagabi. At kanina nung magising, abay wala itong imik. Panay lang ang iyak. Ano? Oo. Sabi ni Anita, baka daw dinadalaw ni Mang Manuel. Ay, ibig niyo sabihin, minumulto siya ni Lolo Manuel? Yun ang iniisip nila. Pero ako hindi. Ibang iniisip ko. Ano? Hindi siya minumulto ni Mang Manuel. Walang multo. Ang totoo, dinadramahan lang sila ni Benjo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Kumusta na si Benjo, ate? Tulala pa rin siya, Emmy. Kahit anong pilit ko na magsalita siya, hindi siya nagsasalita. Umiiyak lang. Baka naman ate, namimiss lang niya ang lolo niya, kaya ganun. Emmy, kung namimiss niyang itay, bakit naman kailangan pa niya magsisigaw at mawala ng malay tao? Oo nga, no. Hayaan mo, ate. Susubukan ko siyang kausapin. Baka sakali, mapilit ko siyang magsalita. Nag-aalala na rin ako sa batang yan eh. Sige, ikaw ang bahala. Emmy, salamat ha. Ate. Dahil hanggang ngayon, narito ka pa rin. Nakaalalay sa akin. Kahit na nga may mga magagandang oportunidad na alok sa iyo sa Maynila, hindi mo kami iniiwan. Mahal ko kayo, ate. At hindi ko kayo iiwan. Lalo pa ngayon, may pinagdadaanan tayo. Bilang kapatid mo, tungkulin ko na tumulong at umalalay sa inyo. Emmy. Basta, kahit anong mangyari, kahit mag-asawa ako, hindi ko kayo pababayaan. Pareho nang walang inay at itay. Kaya kailangan natin magtulungan. Gaano man kalaki ang problema.
nangyari sa pag-usap mo kay Benjo? Nagsalita na ba siya, Amy? Oo, ate. Oh, anong sabi niya? Ate, hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi eh. Amy? Nagpapakita raw sa kanya ang itay. Ha? Mahirap maniwala pero kapag tinitingnan ko siya sa kanya mga mata, nararamdaman ko hindi siya nagbibiro. Ibig mong sabihin, totoo yung sinasabi niya? Hindi ko masabi kasi mahirap eh. Amy, ikaw ate, naniniwala ka ba na bumabalik pa ang kaluluwa ng isang yumao para magmulto? May mga nagsasabi, pero hindi pa naman ako nakakakita. Pero kung totoo man na minumulto siya ng itay, ano naman ang dahilan? At saka bakit sa kanya? Bakit hindi sa'yo o kaya sa akin? Alam niyo po, Nay, nakita ko si Aling Anita at Benjo kanina. Saan mo nakita? Sa simbahan. Nagsimba silang mag-ina. Natural lang naman yun. Ano ba namang masama kung nakita mo silang magsimba? Wala naman ho, kaya lang, ngayon ko lang ho kasi nakita si Benjo na pumasok ng simbahan. Dati naman ho, hindi siya maisama ni Aling Anita dahil mas gusto pa nitong maglakwatsa at tumambay na lang. Sa bagay, tama ka dyan. At hindi lang po yun, Nay. Mukhang seryoso si Benjo. Alangan namang gawin niyang biro yun. Mangilabot naman siya. Diyos na ang kaharap niya. Wag niyang gagawin yun. Ay naman, ikukwento lang naman ho ako kung ano-ano ni sinasabi niyo. Yan kasi ang mahirap sa kilala na. Lagi nang pinagdududahan sa kanyang mga ginagawa. Sa palagay ko, hindi ngayon. Kasi alam niyo, Nay, ano? Tingin ko kay Benjo, ano? Meron siyang malaking problema. Tingnan mo ang ginawa ng anak mo, Anita. Itay? Napakatigas kasi ng ulo niya. Hindi pa sana ako namatay. Itay? Buhay pa sana ako. Buhay pa. Itay! Itay! Panaginip lang pala. Napanaginipan ko si Itay. May sinasabi siya. Parang may ibig siya ipahiwatig. Anong ibig sabihin ng panaginip kong yun? Ano? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Umalis si Inay? Oo. Salamat naman at kinausap mo ulit ako, Benjo. Saan daw siya pupunta? Pupunta daw ng sementeryo. Dadalawin daw ulit ang puntod ng Itay. Ganon po ba? Oo. Gusto ko nga sana niyang isama. Kaya lang tulog ka pa kanina. Maaga siyang umalis eh. Kahit naman, gising ako, tita. Hindi naman talaga ako sasama sa kanya. Bakit? Basta, ayoko. Baka kasi ano? Baka magpakita na naman sa akin si Lolo. Ha? Ayoko siyang makita, tita. Ayoko.
Mugto ang mga mata ni Anita. Oo, Dodong. Nakita ko siya kanina. Alam mo ikaw, Miling, Ano? napakamarites mo talaga. Pati ba naman yan, napapansin mo pa? Hoy, nagkukwento lang ako sa iyo, ha? Sa iyo lang. At hindi ako marites. Dahil kung chismosa ako, siguro marami ka ng kaaway dito sa lugar natin dahil sa akin. Ikaw naman, sineryoso mo naman kagad. Nagbibiro lang naman ako. Nagbibiro. Parang may laman yung pagkakasabi mo. Wala. Oh. Ano ka ba naman, Miling? Nasabi ko lang yun. Pero hindi naman yung totoo. Kilala naman kita eh. Ikaw ang pinakamabait at mapagmahal na asawa dito sa balat ng mundo. Swerte ko nga eh. Ikaw ang napangasawa ko. Pero mas maswerte ka dahil akong napangasawa mo, di ba? Tumigil ka nga dyan. Ito naman. Ay, ano ba pinagtatalunan niyo? Ito kasing ama mo. Alam mo, yan ang gusto ko sa'yo eh. Kapag nagagalit ka, gumaganda ka sa paningin ko. Dodong, ha? Sige. Alam niyo, Nay, Tay, Lumalabas ang yung sweet dimple niyong niya. tingnan. Kaya hanga ako sa inyo eh. Sana kapag nag-asawa ko, maging tulad din ninyo ang samahan namin. Salamat naman, anak. Ikaw na magpatuloy ng buhay namin. Dahil darating ang panahon, mawawala din kami. Itay? Ba? Dodong, huwag nga magsalita ng ganyan. Ayoko pang mawala, ano? Dumarating yun. Kung anong araw o oras, hindi natin alam. At hindi natin yon mapipigilan. Wala pa rin si Ate Anita. Anong oras na ba? Mag-alas 11 na pala ng tanghali. Mabuti pa magluto na ako ng pananghalian. Dahil tiyak, gutom yun pagdating mamaya. Kapunta na nga ako sa kusina. Ano? Biglang lumamig ang hangin. Uulan yata. Hindi naman na. Maliwalas naman ang kalangitan. Ano yun? Sa may sala? Ano? Hindi! Hindi! Ang itay! Paano malalaman ni Anita at Emmy ang kasalanan ni Benjo kay Lolo Manuel? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Masamang Biro. Sa isa na namang Gabi ng Lagim. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng
lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, usap-usapan pa rin ang nangyari kay Benjo. Ngunit, iniisip pa rin ito ay isa lamang pagbibiro. Gabi, dinalaw naman ni Lolo Manuel ang anak na si Anita sa panaginip nito. At may sinabi ang matanda. Naging palay si pa naman ito sa babae. Si Emmy, takot na takot nang magpakita sa kanya si Manuel. Narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Masamang Biro. Sa isa na naman gabi ng lagi. Dodong! Dodong, narinig mo yun? Ha?
Sino yung sumigaw? Parang doon sa bahay ni na Anita. Ha? Oo nga. Dali, alika na, puntahan natin sila. Baka kung ano na nangyayari sa kanila. Tita, bakit po? Ano nangyayari? Eme, Benjo! Aling Miling, Magdodong. Oh, Bakit? Bakit, Eme? Nakita ko. Kitang-kita ko siya. sino? Oo nga. Tita, Si Itay. Nagmumulto ang Itay. Ano? Anak mo, nakakapanghilabot naman yung sinabi ni Emi Si kanina. Mang Manuel, nagmumulto. Totoo, Itay. Ewan ko, pero takot at takot si Emi. Ibig sabihin, may nakita nga siyang hindi pangkaraniwan. At yun ang kaluluwa ni Mang Manuel. Eh, bakit naman ganun? Bakit minumulto ni Mang Manuel ang pamilya niya? Bakit niya tinatakot? Meling, sa mga kwento, ha? Kapag bumabalik daw ang kaluluwa ng isang namayapa na, may gusto raw itong sabihin. Ha? Itay, ano naman kaya yun? Hindi ko alam. Kaya nyo, kapag nagpakita sa akin ang kaluluwa ni Mang Manuel, tatanungin ko. Aray ko! Ko talaga. Meling, ano ba? Puro kabiro. Sa'yo yata nagmana si Benjo. Ano ka ba naman? Paano naman magmamahal sa akin yun eh? Hindi naman akong ama niya. Ay, malay ko! Bihira o. Ano? Ano sabi mo? Ano mo sana, magkatotoo nga yung sinabi mo. Sana nga magpakita sa'yo ang kaluluwa ni Mang Manuel. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kinabahan ako dun sa sinabi ni Meling. Paano nga kung magpakita sa akin ang kaluluwa ni Mang Manuel? Ano yun? Bigla naman yatang lumamig ang hangin. Dodong. May tumatawag sa akin. Galing sa likuran ko. Lilingon ako. Parang boses yun eh. Dodong. Ni Mang Manuel! Nay, ang Itay yun ah. Oo nga. Eh, bakit sumisigaw yun? Mukhang takot na takot. Dali, alika. Sakuluhan natin ang Itay mo. Opo. Itay! Dodong! Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Ha? Si Mang Manuel. Oo. Nakita ko. Ano? Anong sinasabi mo? Si Mang Manuel. Itay! Dodong! Dodong! Mang Dodong, naku, salamat naman at nagkamalay na ho kayo. Anita, Emi? Pinuntahan kami kanina ni Miling. Oh, Sinabi niya yung nangyayari sa'yo. si Mang Manuel, nakita ko. Kitang-kita ko siya eh. Paano ho nangyari? Ganito, tinawag niya ako habang nakatalikod ako eh. At nang lumingon ako, nasa harap ko na siya. Nasa harap ko Dodo? na. Oo, natakot ako. Hindi ko nagawang kumilos. Naramdaman ko na lang na namanhid ang buong katawan ko. Nagdilim ang paningin ko at pagkatapos, wala na, hindi ko na alam
kung ano ng mga sumunod na pangyayari. May sinabi ho ba siya sa inyo, Mang Dodong? Wala. Nakatingin lang siya sa akin eh. Amy, Anita, ayoko nang maulit pa yun, ha? Ayoko nang makita pa ulit si Mang Manuel. Ayoko na. Kawawa naman si Mang Dodong. Ate, kung sinasabi ni Mang Dodong na nakita niya rin ang kaluluwa ng Itay, hindi na ako magdadalawang isip. Totoo rin yung nakita ko. At kung ganun nga, anong dahilan? Bakit hindi pa siya tuluyang manahimik? Amy, natatandaan mo ba nung lamay at libing ni Itay? Oo. Bakit, ate? Si Benjo, ayaw niya sumilip sa ataol ni Itay. Hindi rin siya sumama sa pakikipaglibing. Sinabi niya rin na nakita niya dumilat ang bangkay ng Itay. At nagpapakita rin ito sa kanya. Takot na takot siya. Ate? Ang ibig sabihin, may malaking dahilan. At yun ang dapat nating malaman. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Bakit mo ako niyaya dito sa labas, tita? Anong gagawin natin dito? May pag-uusapan tayong mahalaga, Benjo. Ha? Maupo tayo dito sa nakatumbang punong kahoy. Opo. Benjo, bago namatay si Itay, may sama ka ng loob sa kanya, hindi ba? Dahil lagi kanyang pinagagalitan. At nung huli, napalo ka niya. Oo. Yun ba talaga ang dahilan mo? Kung bakit ayaw mong sumilip sa bangkay ng lolo mo? At hindi ka sumamang makipaglibing? Tita. Sabihin na natin na yun nga ang dahilan mo. Na sobra ang sama ng loob mo sa kanya. Natatandaan ko. Nung mapilit kita na tingnan ang bangkay ni Itay, natakot ka. Dahil sabi mo, dumilat siya at tinitigan ka. Lagi rin siya nagpapakita sa'yo. Yun ang sabi mo. Tita. Sa palagay mo, ano ang dahilan ng Itay para magpakita siya sa'yo? Maaari ring ginagawa niya yon dahil hindi siya natatahimik at gusto niyang humingi ng tawad sa'yo. Pero, yun nga kaya ang dahilan. Tita Amy. Sige. Magsalita ka, Benjo. Gusto kong malaman kung ano ang nasa loob mo. Sige po. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Pero sana maunawaan mo ako at huwag kang magagalit sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang lahat.
Yan po ang totoo, tita. May sapat na dahilan ng Itay para gawin niya yun sa'yo, Benjo. Kala ko, siya ang may kasalanan sa'yo. Yun pala, ikaw ang naging dahilan kung bakit maaga siya nawala. Patawarin niyo po ako. Hindi ko naman gusto mangyari yun eh. Natakot lang ako kaya hindi ko siya nagawang tulungan. Pero hindi ko naman alam na mamamatay na si Lolo. Benjo! Tita, anong gagawin ko? Tulungan mo ako. Anong gagawin ko? Wala na tayong magagawa, kundi tanggapin ang nangyari. Hindi kita masisisi, Emmy, kung magtanim ka man ng galit sa anak ko. Pero ang hinihiling ko, konting pangunawa lang para sa kanya. Hindi naman siguro intensyon ni Benjo na gulatin ng Itay. Nagkataon lang na naroon siya nang dumating si Benjo, kaya nangyari yun. Ate Anita, huwag kang mag-alala. Walang dahilan para magtanim ako ng galit sa pamangkin ko. Nangyari na yun. Hindi naman may ibabalik ang anumang galit ng buhay ng Itay. Natural lang. Sa una, ganun ang maramdaman ko. Pero ngayon, inuunawa ko siya. Salamat naman kung ganun, Emmy. Ate, ngayong alam na natin kung bakit nagpapakita si Itay kay Benjo. Kailangan natin gumawa ng paraan para matapos nito. Anong paraan? Anong kailangan natin gawin, Emmy? Sa mga kwento ni Benjo, wala akong nararamdamang galit sa ginagawa ng Itay. Ha? Hindi siya galit, ate. May gusto lamang siyang isang bagay na kailangang gawin ni Benjo. Kung ganun, anong kailangan gawin ng anak ko? Ano? Malapit na ako. Pero kailangan gawin ko ito. Ayun. Nakikita ko ng puntod ni Lolo. Kailangan ko lang lakasan ng loob ko. Hindi ako kailangan magpadala sa takot. Dapat tapusin ko na ito. Ngayon, nasa harap na ako ng puntod ng Lolo. Gagawin ko na ang sinabi ni Tita Emmy. Sisindihan ko na ang kantilang ito. At pagkatapos, kakausapin ko siya. At hihingi ako ng tawad. Lolo, narito na po ako. Ang iyong apo. Alam ko po, malaking naging kasalanan ko sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, sana po buhay pa kayo at kasama namin. Patawarin niyo po ako, Lolo. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang sinturon ni Lolo bumagsak sa harap ko. Saan galing to? Hindi ako maaari magkamali.
Ito nga ang sinturo ni Lolo. Kay Lolo ito. Benjo. Lolo. Salamat. Salamat. Matatahimik na ako. Yun lang ang hinihintay ko. Ang humingi ka ng kapatawaran sa nagawa mo. Itinuring kong isang masamang biro ang nangyari sa akin. Pero ngayon, tanggap ko na wala ng sama ng loob ko. Matatahimik na ako, Benjo. Lolo. Salamat. Salamat, Apo. Lolo. Lolo Manuel. O ngayon, ipangako mo na, magtitino ka na, ha? Oo, Inay. Ipinapangako ko po, hinding-hindi na ako mandoloko ng tao. Sana nga, seryosohin mo na. Dahil kung hindi, loko. Sigurado ko na... Na ano ho, tita? Babalik ang lolo mo at mumultuhin ka ulit. Ano? Ano? Gusto mo ba yun? Siyempre ayoko na, no? Natuto na ako. Kaya hinding-hindi na ako magbibiro kahit kailan. Ay, naku, yung mama masasagasaan! Ha? Joke lang. Ikaw talaga. Aniko, ang sakit naman ng kurot mo, tita. Ikaw talaga. Hindi na. Tama na yan, no? Ay! Ay, yung mama! Nasagasaan! Ay, Diyos ko, naku po! Uy! Nako! Patay na yata! Kawawa naman! Ate! Kaibigan, si Benjo pa ba ang dapat sisihin? Huwag kang tutulad sa kanya dahil baka ikaw naman ang balikan ng karma. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Masamang Biro. Sa isa na naman, Gabi ng Lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng tunog, Teryong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi.